Formal na naghain si Vice Presidente Sara Duterte ng pangalawang legal challenge laban sa kanyang impeachment sa Korte Suprema na kinu-question ang bisa ng ika-4 na reklamo ng impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan patungo sa Senado. Ang hakbang na ito ay nagaganap sa gitna ng tumitinding tensyong pampolitika at mga alegasyong ginagamit ang impeachment bilang panakip butas sa kontrobersyal na pambansang budget para sa 2025. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Duterte na ang reklamong impeachment ay lumalabag sa probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa maraming impeachment proceedings laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Hiniling niya sa Korte Suprema na maglabas ng isang writ of prohibition upang pigilan ang Senado na ipagpatuloy ang paglilitis sa impeachment. Binigyan diin ng kanyang legal na pangkat mula sa Fortune, Nervasa, at Salazar Law Firm na ang petisyon ay tungkol sa pagpapanatili ng due process at pagsigurong hindi natatapakan ang mga prinsipyong konstitusyonal. Ang petisyong ito ay naghahangad ng panghukuman na interbensyon upang mapanatili ang demokratikong prinsipyo at itaguyod ang batas, ayon sa pahayag ng law firm. Kabilang sa mga idinemanda sa petisyon sina Senate President Francis Cheese Escudero, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at House Secretary General Reginald Velasco. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi pa nadidinig ng mga mahistrado ang petisyon ng Vice Presidente. Gayunpaman, inatasan ng Korte Suprema ang Senado na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw tungkol sa hiwalay na petisyong inihain ni Attorney Catalino Generillo Jr. na humihiling ng agarang pagsisimula ng impeachment trial. Sumusuporta sa agarang paglilitis sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros na iginiit na obligado ang Senado na agarang umaksyon kapag may natanggap na impeachment complaint. Gayunpaman, sinabi naman ni Senator Amy Marcos at iba pang senador na ang usapin ay sub judice na, kaya't dapat hintayin ang desisyon ng Korte Suprema bago ipagpatuloy ang paglilitis. Samantala, nagpasa rin ang kontrapetisyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa Korte Suprema upang humiling ng pansamantalang restraining order laban sa paglilitis ng Senado. Ipinunto nila na ang impeachment process sa mababang kapulungan ay may mga depektong pampatakaran, kabilang ang hindi sapat na beripikasyon ng mga paratang. Sa kabilang banda, iginiit ni Bayan Muna Chairperson at dating Kongresista Nery Colmenares na may sapat na oras ang Senado upang tapusin ang paglilitis, lalo na kung kahit isang kaso lamang ang mapatunayang may basehan upang mapatalsik ang Vice Presidente. Dagdag pa niya posibleng may mga pampolitikang konsiderasyon, partikular sa Mindanao, at sa mga taga-suporta ni Duterte, na pumipigil sa mabilisang pag-usad ng kaso sa Senado. Bagamat mahalaga ang impeachment bilang isang accountability mechanism, nakakabahala ang tiyempo at tunay na layunin ng kasong ito. Dapat tiyaking maayos at makatarungan ang proseso laban kay Vice Presidente Duterte. Ngunit ang kasabayang pagkakalantad ng isyung ito sa mga tanong ukol sa 2025 pambansang budget ay hindi maaaring balewalain. Sa halip na pag-aksayahan ang panahon ng isang masalimuot at mapanirang impeachment process, mas nararapat na pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang transparency at accountability sa pambansang budget. Ang impeachment complaint na ito ay tila isang strategic diversion mula sa mas mahahalagang usaping pambansa. Dapat tiyakin ng Senado at Korte Suprema na hindi naaapakan ang mga demokratikong institusyon dahil lamang sa political maneuvering. Ang pangunahing layunin ay dapat na tunay na pananagutan, hindi ang mga political games na nagtatago ng mas malalalim na problema sa pamahalaan.